Nangyari to lahat nung high school ako. Na-stroke noon ang papa ko. Ang mama ko naman tendera ng gulay. Third year high school ako nung magkaproblema ako sa school. Madalas akong napapaaway dahil sinasabihan akong patay gutom ng mga kaklase ko. Wala kasi akong baong pera, pagkain lang. Dahil doon inilipat ako ng section at lalaki ang naging advisor ko. Dahil nga sa paglipat sa akin, pinapunta si mama para makausap ng guidance counselor at nung bago kong advisor. Maayos naman, mababait ang mga bago kong kaklase. Pag nasasalubong namin yung mga bully kong kaklase dati, yung naging kaibigan ko agad na asawa ko na ngayon, siya ang naninindak sa kanila. Matangkad kasi siya. Tapos yung advisor ko madalas pagsahod na, binibigyan ako ng pera. Tulong daw. Nung una ayaw kong tanggapin. Kaya lang pumunta siyang bahay para iabot lang yun. Kita ko talaga yung hiyang-hiya si mama. Kaya nung sumunod na magabot si sir, kinuha ko na. September ng taon na yun, laging may nagiiwan ng bulaklak sa bahay tapos mga pagkain. Kakanin madalas. Si mama sabi niya sa akin kasi ako lang naman ang babaeng anak niya, baka raw nililigawan na ako, ayaw ko lang sabihin. Pero wala talaga. Si Eddie na asawa ko, may iba pang gusto noon. Tapos, ayoko kaya sa kakanin. Sabi ko kay mama, baka siya ang nililigawan kasi siya yung may paborito ng kakanin. At hindi ko alam na yung sinabi ko, totoo pala. Hindi sa pagyayabang pero maganda si mama at bata pa. Hindi naman kami dati naghihirap kasi nag-oopisina si papa. Kaya lang na-stroke gawa ng pagod at stress. Nung na-stroke nga si papa, nagsisulputan sa tindahan namin yung mga admirer ni mama. Pero kahit gano'n na nasadlak kami sa hirap, kitang-kita ko yung pagmamahalan pa rin nila. Kaya hindi kami na-down na magkakapatid kasi nakikita namin yung mga magulang namin. Bandang October, umuwi si mama kasama niya si sir. Umiiyak si sir. Ako nataranta. Pinaasikaso siya sa akin ni mama kasi magluluto siya ng makakain. At nalaman ko, nakita niya si sir sa daan, nakaupo sa gilid ng kalsada, umiiyak. Nasa ospital ang asawa niyang buntis sa una nilang anak that time. Food poison daw. Mabait naman si sir kaya kinomfort namin siya. Si papa nga kinausap siya na magiging okay din ang lahat basta manalig siya. Na mga panahong yun, hindi lang maigalaw ni papa yung lower body niya. Maayos siyang nakapagsasalita. Doon natulog si sir tapos nagisingan ko siyang nagpapaalam kay mama at papa na pupunta na siyang ospital. Tapos na yung visiting hours, madaling araw na noon. Pero umalis pa rin si sir. Pagpasok ko sa school, sinalubong agad ako ng barkada. Wala daw kaming klase kay sir kasi patay na ang asawa niya. Nung madaling araw lang. Nag-over the backod kaming lahat kahit kaming mga babae. Nag-cutting kami buong section kasi si sir yun. Kailangan niya ng karamay. Kasi nga sobrang bait niya sa amin . Pero iba talaga yung mabait sa mabuting tao no. Pagkakita sa akin ni sir, niyakap niya ako, iyak siya ng iyak. Kasama niya kami sa punerarya hanggang hindi natatapos embalsamuhin yung asawa niya. Pag uwi ko ng bahay kasi kailangan kong umuwi . Poka ko ng araw na yun na bantayan si papa at paliguan. Dumaan muna ako sa gulayan namin tapos sinabi ko kay mama. Sabi niya, siya na lang magbabantay kay papa at samahan ko si sir. Pero umuwi pa rin ako syempre kasi miss ko agad si papa. Tapos nag-sorry ako kasi nag-cutting ako . Sabi rin ni papa sa akin, kailangan kami ni sir ngayon kaya huwag ko siyang alalahanin. Alam nyo, ang daming nakilamay. Kaming mga estudyante niya yung nagsisilbi at umaasikaso sa kanila. Pangalawang gabi kasama ko si mama. Sa araw ng libing, kaming lahat ng mga estudyante ni sir kasama namin ang mga magulang namin na nakilibing. Bandang November, naulit na naman yung may nagiiwan ng bulaklak at pagkain. Pero
May card na, Medi, palayaw ni Mama ang nakalagay. Si Papa nun tatawa-tawa pa kasi ang ganda raw talaga ni Mama kahit 5 na ang anak, may asim pa. Hindi namin alam na kahit sa gulayan pala may nagiiwan na ng ganun kay Mama. Tinatago niya lang kasi ayaw niyang mag-isip ng kung ano si Papa. Bunso ako, kaya katabi nila ako sa kwarto. Nasa gitna nila ako madalas ni Mama. Hindi ko alam bakit ako nagising nun. Basta napabangon na lang ako bigla eh. Tulog si Papa. Tapos, pagtingin ko kay Mama, yung duster niya nakaangat. Nakababa ang panty. Napausog ako palayo kasi akala ko sadya ni Mama. Ang kaso hindi. Lumulubog yung parte ng kama. Umiinit. Akala mo, may nagyuyug-yug. Napasinghot ako kasi may nagpabango. Sabi ko nun, naamoy ko na yun. Hindi ko lang alam kung saan at kanino. Gusto kong tapikin si Papa kaya lang naistatwa ako. Si Mama naman pabiling-biling ang ulo. Nakapin yung 2 kamay sa ulunan niya. Pagkakita ko nun, doon ako nakapagsalita. Sabi ko, Mama! Si Papa ang nagising. Yumakap ako sa kanya. Nanginginig si Papa habang yakap ako. Medi siya ng medi pero hindi pa rin nagising si Mama. Ang sabi niya, binabangungot si Mama. Tapos pinakumutan niya pa sa akin si Mama. Pagkataklop ko ng kumot, parang may tao. Kasi umharap ko. Imbis na impis yung kumot, nagkorting tao. Nakikita din namin as in kitang-kita namin parang sinisek si Mama. Nagtinginan kami ni Papa. Sumigaw si Papa. Tinawag niya sila kuya. Pupungas-pungas pa silang pumasok ng kwarto. Pero nagising sila nung nakita yung shape ng kumot. Sabi ni Papa kay kuya kong panganay, kagatin niya yung hinlalaki sa paa ni Mama. Yun, nagising si Mama. Iyak siya ng iyak. Yun pala, ilang gabi nang nananaginip siya na may kasex siyang iba. Mula nun tabi-tabi kaming natulog. Si Papa nun nagtatagi sa mga ngipin. Kasi alam naming 3 nila kuya na hindi lang simpleng panaginip yun. Sabado umalis si kuya. Akala ko nga may NSTP siya eh. Pero bumalik din siya agad, may kasama na siyang matandang babae. Si Impo Selma, albularyo sa amin. Pagpasok ni Impo, sinilaban niya yung parang tuyong ugat ng puno. Para bang ginawa niyang insenso. Tapos sabi niya, pisikal na nakapunta yung lalaki sa bahay namin. Lakbay diwa ang ginawa niya para malapastangan si Mama. Tapos pinausukan niya si Mama. Tapos may niluwa siya. Pinahid niya yun pakrus sa noo ni Mama kahit sa dibdib, braso tapos sa palad. Nung gabing yun, matiwasay kaming nakatulog. Nung December, akala namin okay na kasi back to normal na lahat. Isang araw bago ang Christmas party namin, nasa room lang kami nagpaplano ng kung anong gagawing kinabukasan. Sagot kasi lahat ni Sir basta raw kami ang magluluto. Si Sir nun sabi niya i-idlip lang siya sa faculty. Namumutla siya nun eh. Tinanong pa nga namin siya kung okay lang ba siya. Hinatid pa namin siya sa faculty. Sabi pa niya bago kami umuwi kung anong napag-usapan namin, dumaan kami sa faculty at nang maibigay niya yung pambili ng mga handa. Si Eddie ang mayor namin nun. Nasa harap siya nun nagsasalita. Tapos bigla siyang napatigil. Tapos sabi niya sa akin, Vina, nakakalakad na ang papa mo? Naglukot ako ng papel tapos binato ko sa kanya kasi akala ko nagluloko siya eh. Pero bigla na lang siyang lumabas. Uncle, dito room namin. Sabi niya. Hinabol niya. Ako naman biglang kinabahan. Sinundan ko siya at naging trend na kaming magkakaklase kasi nagsisunuran na lahat. Nasa gitna siya ng football field. Pagharap niya sa akin, umiiyak na siya. Vina, sabi ng papa mo, uwi ka. Yung kamay niya, tignan mo raw yung hawak. Pagkarinig doon, tumakbo ako papuntang faculty. Tulog si Sir, pero ginising ko siya.
Pagising niya nakangiti siya sa akin. Nagpaalam ako at eto ang sagot niya. Sige anak. Takbulakad ang ginawa namin ni Eddie. Iyak pa rin siya ng iyak. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero yung puso ko ang bilis ng tibok, hindi lang sa hingal, kundi sa takot. Pag umaga kasi mag-isa si Papa sa bahay. Kaya naman niya, tapos nasa wheelchair siya. Umuwi si Mama ng tanghali para sabay silang kumain at kung sakaling nababanyo si Papa. Maaga-aga pa noon, mga alas 10. Sinusian ko yung doorknob. Nakatapat si Papa sa pinto pero nakatalikod. Pagpunta ko sa harap niya, nakanganga siya, nakamulat ang mata. Niyuyugyug ko siya. Niyakap naman ako ni Eddie. Nagpaalam siyang tatawagin niya si Mama sa palengke. Naiwan ako mag-isa kasama ang bangkay ni Papa na lumalamig na. Hinalikan ko ang kamay niya. May nahulog, kwintas. Binulsa ko lang muna kasi gulong-gulo ako eh. Pagdating ni Mama, nagwala siya nung makita niya si Papa. Niyakap ako ulit ni Eddie. Tapos dumating na din sila kuya. Puro Papa ang bukang bibig nila. Sa lamay ni Papa maraming tao. Nakatulala lang ako sa gate namin. Tapos tinabihan ako ni Eddie. May inabot siya sa aking panyo. Amuyin ko raw. Inamoy ko naman. Yung amoy ng panyo, yun yung pabango na naamoy ko nung magisingan kong parang may kasex na iba si Mama. Nagulat ako sa sinabi niyang kasunod. Kay Sir daw yung panyo, hiniram niya. Nilingon niya si Sir. Tapos naalala ko yung kwintas, kaya hinila ko siya papunta sa kwarto sa taas. Doon ko lang kasi naalala ulit yun. Mabuti nasa bulsa pa ng palda ko. Pinakita ko yun kay Eddie. Vina, alam mo ba kung anong ikinamatay ng asawa ni Sir sa ospital? Katulad ng pagkamatay ng papa mo. Pero alam nyo, hindi pa ako agad naniwala sa kanya nun. Kasi para sa akin, paano naman magagawa ni Sir yun? May alibay si Sir. Pero sabi niya maniwala ako sa kanya. Hindi ako umattend ng Christmas party. Ang lungkot-lungkot ng Pasko namin. Pero sa sumunod na taon, lagi na si Sir sa bahay. Tinanong nila kuya si Mama kung gusto ba niya si Sir. Isang gabi habang kumakain kami. Ang sagot ni Mama, hindi. Si Papa lang ang mahal niya at mamahalin. Pagkasagot ni Mama nun, lahat ng baso namin na nasa mesa, may laman man o wala, natumba. Nagpatay sindi din ng ilaw. Tapos, naamoy ko na naman yung pabango. Tumakbo ako palabas. Kahit anong tawag nila sa akin, hindi ako bumalik. Doon ako natulog kila Eddie. Doon kami bumuo ng plano. February, nag-organize si Eddie ng surprise Valentine's party para kay Sir. Nagkanya-kanya kami ng regalo kay Sir. Isang araw bago maganap yun, nagpunta kami kay Impo. Nagpaganon kami sa ginawa niya kay Mama. Kahit sila kuya pinilit namin na magpaganon. Success naman yung ginawa namin ni Eddie. Nilagay namin sa maliit na box yung kwintas. Hindi namin nilagyan ng pangalan namin. Pangalan lang ni Sir. Priceless yung itsura niya nung binuksan niya yun. Alam niyang sa amin galing yun. Sa sumunod na school year, wala na siya, lumipat na raw. Hindi man nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Papa. Alam ko kung nasaan man siya ngayon, wala nang paghihirap. Pinagpasa Diyos na lang namin nila kuya. Opo, alam nila kuya. Alam din nila na walang magagawa ang batas natin kay Sir. Si Mama lang ang hindi nakakaalam. Ayaw kasi naming sisihin niya ang sarili niya. Tama na yung kalungkutan niya at paghihirap. Pasensya na kayo kung ang dami kong hindi na-explain nung sinend ko tong kwento. Gigil kasi ako eh. Kasi nakita namin ni Eddie si Sir. May bago na siyang asawa at may 2 anak na. Kung naaalala niyo yung ginawa ni Impo kay Mama, proteksyon yun para yung astral form ni Sir hindi na makalapit kay Mama. Nung namatay si Papa at malaman namin ni Eddie na si Sir nga yung dahilan ng pagkamatay niya, nagpausok din kami kay Impo kasama sila kuya
para sa proteksyon. Ang dahilan ng pagkakaospital ng namatay na asawa ni Sir ay food poisoning. Pero hindi yun ang dahilan ng pagpanaw niya. Base sa narinig ni Eddie na usapan sa burol nito, ay hindi na raw ito nagising at ayon sa nag-imbalsamo, ay doble ang inilaki ng puso nito. Kay Papa naman ay atake sa puso at dumoble rin ang laki ng puso niya. Sabi pa nila sa funeraria, yung itsura daw ni Papa, parang may nakita siyang ikinagulat o ikinatakot niya. Kaya siya inatake sa puso. Hindi namin alam ni Eddie kung anong kademonyuhan ang ginawa ni Sir para magawa niya yon. Ang hiling na lang namin na sana hindi yung 2 anak niyang babae ang magbabayad sa mga kasamaang nagawa niya.